Sa hinaharap, ang hangin ay naging sobrang polluted kaya ang lahat ay kailangang magsuot ng mask sa labas at bawat bahay ay dapat may filter. Ang kumpanyang Aethera ay may gamot na tinatawag na AI remedy na nagpapahintulot sa iyo na huminga ng hindi kailangan ng mask sa loob ng 6 na oras, ngunit ito ay napakamahal at ang mga elite lamang ang may access dito. Sa isang madilim na lab, nagre-record si Solomon ng isang video na nagpapaliwanag na ang Aethera ay kalaunang moderasyon ng AI remedy. Kapag nangyari iyon, ang mga tao ay magiging desperado at doon nais ni Solomon na magsimula ng isang bagong trial. Alam niya na ang pagtaas ng doses ng kanyang compound ay maaaring mag-trigger ng isang fatal na tugon ng immune system, ngunit sa tingin niya ay kinakailangan ito upang iligtas ang sangkatauhan. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng alerto na nagsasabing ang huling green zone sa mundo ay naging polluted na rin, na nangangahulugang sa loob ng 18 buwan, 83% ng populasyon ay nasa panganib ng nakamamatay na exposure sa toxin. Napansin ng kaibigan ni Solomon na si Spider na ang kanilang lab ay pinapanood, kaya nakaisip siya ng ideya upang protektahan ang kanilang pananaliksik. Isang bagong party liquid na tinatawag na Glow, ang pinakabagong trend, kaya pinayuhan niya si Solomon na kulayan ang kanyang compound sa parehong paraan. Kung mahuli sila ng pulisya, iisipin nilang sila ay mga dealer at ang compound ay hindi masusuri. Samantala, nagtatrabaho si Ella bilang isang modelo para sa Aethera na nagpo-promote ng kanilang mga produkto. Ang kanyang ina ay dati ring modelo, ngunit nag-self-delete ito at si Ella ang nagtuloy ng kanyang legacy, kaya kinamumuhian siya ng ibang mga modelo dahil sa pagiging nepo baby. Ngayon, itinatago ni Ella ang kanyang gamot sa paghinga sa locket ng kanyang ina. Habang break sa trabaho, nakatanggap si Ella ng mensahe mula sa kanyang boyfriend na si Tolly na kinakansela ang kanilang date dahil busy ito. Matapos marinig ang ibang mga modelo na nagsasalita sa likuran niya, nag-text si Ella sa kanyang matalik na kaibigang si Gina na nag-aayang lumabas. Gayunpaman, kasama ni Gina si Tolly dahil sila ay may affair. Gustong sabihin ni Tolly kay Ella ang katotohanan ngunit ipinaalala sa kanya ni Gina na ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Ella, kaya dapat silang maghintay. Nagmaneho si Tolly sa isang madilim na kapitbahayan upang kumuha ng ilang party uppers habang naghihintay si Gina sa kotse. Tinawagan siya ni Ella para magreklamo tungkol kay Tolly dahil hindi siya nito sinundo at ngayon ay kailangan niyang sumakay ng tren. Inimbitahan siya ni Gina sa isang party, ngunit wala sa mood si Ella. Pagkatapos ibaba ang tawag, nakinig si Ella sa isang hobo sa istasyon na nagsasabing ang nakakalaso na hangin ay parusa mula sa Diyos sa ginawa ng mga tao sa planeta. Samantala, sinorpresa ni Tolly ang dealer sa kanyang pagbisita. Walang dapat makaalam kung saan ito nakatira ngunit gumamit si Tolly ng tracking app habang naghihintay na may handa ng dealer ang kanyang package. Nanunood si Tolly ng isang interview sa TV. Ang head of Aethera Research na si Eric ay tumatanggap ng mga tanong mula sa mga tumatawag at sa una ay mga normal silang tao, ngunit maya-maya ay isang distorted na boses na tumatawag sa sarili nitong Lazarus ang nagsimulang magtanong tungkol sa pinagmulan ng AI remedy at sinabing hindi matutugunan ng kumpanya ang pandaigdigang demand. Nakaramdam ng hindi komportable si Eric at mabilis na tinapos ang pag-uusap. Habang lito ang mga thug, palihim na gumala si Tolly at nahanap ang lab kung saan nagtatrabaho sina Solomon at Spider sa compound, na asul na ngayon. Pinanood ni Tolly si Solomon na kumuha ng maliit na sample at agad na nag-relax, kaya inakala niyang ito ay isang bagong party upper. Matapos ilagay ni Spider ang compound sa refrigerator, maingat na palihim na gumala muli si Tolly upang itong nakawin. Pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang package mula sa dealer at umalis na parang walang nangyari. Ang taong nanonood kay Solomon ay napansin sina Tolly at Gina. Matapos lisanin ng TV station, nakatanggap si Eric ng tawag mula sa CEO ng kumpanya na kanya ring ama. Hindi masaya ang board sa masamang reputasyon na nakukuha ng kumpanya mula sa mga conspiracy theorists, kaya kailangang makahanap si Eric ng solusyon agad kung hindi niya gustong mawala ng trabaho. Pagbalik niya sa lab, sumubok siya ng bagong gamot sa isang daga, ngunit namatay ang maliit na hayop pagkatapos lamang ng ilang minuto. Sinuntok ni Eric ang kanyang tablet sa galit bago siya binisita ng kanyang assistant na si Angela, na nagpaliwanag na natrack nila ang tawag ni Lazarus sa Luxembourg. Pagkatapos ay nakatanggap si Eric ng tawag mula sa kanyang anak na si Max, na nakikipag-ugnayan sa kanya ng lihim dahil diborsyado ang kanyang mga magulang. Ibinahagi ni Max na nagbigay siya ng pera sa isang mahirap na tao sa lansangan at pinagalitan siya ni Eric dahil dito, na sinasabing ang mga tao ay mga parasite. Naputol ang tawag ng ex ni Eric, na nag-anunsyo na lilipat na sila sa ibang lungsod. Nag-alala si Eric tungkol sa kanyang anak na naninirahan sa mga panganib ng Red Zone. Sa gabi,
Huli, umuwi si Ella at patuloy na tinitingnan ang cover ng magazine ng kanyang ina kasama ang kanyang sanggol na sarili. Alam niyang gusto lang siya ng industriya dahil kamukha niya ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na na-stuck sa ibang kontinente sa pagtulong sa mga mahihirap at kinamumuhian siya ni Ella dahil dito. Nang sabihin nito na hindi siya dapat mag-isa ngayong araw, ibinaba niya ang telepono. Gayunpaman, ngayon ay nakaramdam siya ng kalungkutan, kaya nagpasya siyang pumunta pa rin sa party. Sa party, nagtago sina Gina at Tolly sa banyo upang subukan ang compound na ninakaw nito. Bago pa nila ito makuha ay nahanap sila ni Ella na nag-freak out nang matanto niyang magkasama sila. Nagkaroon ng pagtatalo at aksidenteng nahulog ni Tolly ang compound bago sila umalis ni Gina. Nag-iisa at depressed, kinuha ni Ella ang compound at ininom ang lahat. Pagkatapos ay sumayaw siya kasama si Brian para pagselusin si Tolly, ngunit wala itong pakialam. Maya-maya ay sinusubukan ni Brian na makipagano sa isang babae sa banyo nang biglang pumasok si Ella dahil masama ang pakiramdam niya. Umalis ang kabilang babae habang binibigyan ni Brian si Ella ng tubig, ngunit sinukuhan lang niya ang sapatos nito. Ininsulto niya si Brian para paalisin ito, pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Pagkaraan ng ilang segundo, nakatanggap siya ng text mula kay Gina na nagtatanong kung maaari silang mag-usap, ngunit hindi niya ito pinansin at sa halip ay pinuno ang tub ng malamig na tubig upang palamigan ang kanyang katawan dahil parang nasusunog ito. Sa sala, natanto sa wakas ni Tolly na nawala niya ang compound at habang hinahanap ito, nahanap siya ni Solomon at ng kanyang mga thug na nagsimulang habulin siya sa buong bahay. Nakarating sila sa banyo, kaya nagtago si Ella sa ilalim ng tubig habang sinusuntok ng mga thug si Tolly hanggang sa aminin nitong nawala niya ang compound. Matapos umalis ang grupo upang maghanap sa bahay, lumitaw muli si Ella at sinabi kay Tolly na kinuha niya ang compound. Tumakbo si Tolly para sabihan si Solomon, ngunit nang bumalik ang grupo ay wala na si Ella. Hindi sila naniwala kay Tolly nang sabihin nitong nagtatago siya sa tub dahil walang sino man ang kayang pigilin ang paghinga ng ganoon katagal. Biglang naglabas ng baril si Tolly at tinalon siya ni Spider sa sahig na naging sanhi ng aksidenteng pagpaputok ng armas. Bumagsak si Tolly dahil sa pagkawala ng dugo at binalot ni Solomon ang sugat sa binti nito gamit ang sinturon habang ang iba naman ay muling naghahanap sa bahay. Sumigaw si Spider na darating na ang mga pulis kaya tumakas ang mga nagpa-party. Matapos umalis si Solomon at ang kanyang grupo, nagising si Tolly at natuklasan si Ella na nagtatago sa kisame. Perpekto siyang lumapag sa lupa at napansin ni Tolly ang mga kakaibang spot sa kanyang braso, ngunit naisip niya na reaction lang ito sa compound. Dahil nilock ni Solomon ang pinto nang umalis ito, galit na sinuntok ito ni Ella na ikinagulat ang sarili sa nagresultang butas. Paglabas niya sa banyo, nakita niya ang mga thug na nagbabantay sa harap ng pinto, kaya bumalik siya at binasag ang skylight ng banyo gamit ang kanyang bagong tuklas na lakas. Kumuha sina Ella at Tolly ng ilang AI remedy bago umakyat palabas ng banyo upang marating ang bubong. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga thug, kaya tumalon si Ella patungo sa isa pang gusali. Sinubukan ni Tolly na gawin din ang pareho ngunit ang kanyang pinsala ay naging sanhi ng kanyang pagkadulas. Umabot si Ella at madaling nahuli siya dahil ngayon ang kanyang kamay ay napaka-sticky. Nakita ito ni Gina sa kalye at tumakbo siya sa paligid ng bahay upang hanapin sila. Pagkatapos ay sinubukan ng dalawa na tumakas ngunit nadulas muli si Tolly at nahulog at tumalon si Ella kasunod niya. Sa oras na dumating si Gina, nahanap niyang patay na si Tolly at naisip na itinulak siya ni Ella. Habang tumatawag si Gina sa pulisya, muling tumakbo si Ella mula sa mga thug. Tumalon siya sa bakod at nakarating sa kalsada, kung saan bumagsak siya mismo sa harap ng kotse ni Brian. Inalis siya nito bago pa dumating ang pulisya. Ang misteryosong tao na sumusunod kay Solomon ay nanunood sa lahat ng ito at alam na ngayon ang tungkol kay Ella. Sa apartment ni Brian, sinubukan niyang maging handsy kay Ella habang wala pa itong malay. Sa sandaling iyon ay nagising siya at sinuntok ito para maalis sa kanya. Sinabi ni Brian na nahiwa siya at napansin ni Ella ang isang claw sa kanyang siko na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Habang tumatakbong takot si Brian, pumunta si Ella sa banyo at napansing may mas marami siyang kakaibang blotches sa kanyang katawan na hindi nawawala kapag naghuhugas. Lumabas muli ang claw, kaya gumamit siya ng gunting para putulin ito. Pagkatapos ay nagmadali si Ella sa ospital at ipinakita ang mga kakaibang kulay sa kanyang mukha upang makakuha ng atensyon agad. Inakala ng nurse na siya ay may sakit at dapat ay quarantine, kaya tumawag ito ng security. Agad na tumakbo si Ella at nagtago sa loob ng kwarto ng isang pasyente, gamit ang kanyang mga kamay upang umakyat sa pader at magtago sa kisame. Hiniling niya sa pasyente na manatiling tahimik at ang batang babae ay hindi nagsalita nang dumaan ang guard. Matapos itong mawala, ibinigay ni Ella sa may sakit na bata ang lahat ng AI remedy na mayroon siya.
Samantala, nakatanggap si Eric ng impormasyon tungkol sa buong sitwasyon sa pagkamatay ni Tolly at kay Ella dahil siya ang nagpadala ng tao para sundan sila. Sinabi ni Brian sa pulisya ang tungkol sa clone ni Ella kaya ngayon ay interesado na rin si Eric sa kanya. Nakarating sina Solomon at Spider sa apartment ni Brian at nahanap ang claw sa lababo. Sa huli ay nahanap ni Ella si Gina, na tumakbo palayo sa sandaling makita siya. Hinabol siya ni Ella at tinalon siya sa lupa, sinusubukang ipaliwanag na kailangan niya ng tulong. Pinatuloy siya ni Gina sa kanyang apartment at tumingin si Ella sa salamin upang matuklasan na lumalala ang kanyang balat at ang kanyang mga kuko ay natatanggal. Sumunod ay nakaramdam siya ng matinding paghahangad sa karne, kaya kumuha siya ng burger mula sa refrigerator ni Gina bago kinuha ang telepono nito. Dahil nasa mga tag ang telepono ni Tolly, nag-text si Ella sa kanyang numero na tinatanong sila kung ano ang gusto nila. Nang mapag-usapan ang tungkol sa affair, muling nagtalo sina Gina at Ella. Binanggit ni Ella na ang lahat sa kanyang buhay ay peke at naisip niyang si Gina ang tanging tunay niyang kaibigan, ngunit nagkamali siya. Bilang kapalit, binanggit ni Gina na si Ella ay maaaring kumilos na parang brat minsan at nakakasakit ng mga tao sa kanyang ugali. Nang tumunog ang microwave, hinawakan ni Ella ang pinto nito nang may ganoong galit na hinablat niya ito. Sa sandaling iyon ay tumawag si Solomon at pumayag si Ella na makipagkita sa kanya mamaya. Gustong tumawag ni Gina sa pulisya, ngunit pinigilan siya ni Ella ng medyo agresibo at natanto niyang natatakot ang kanyang kaibigan sa kanya. Sa Luxembourg, pinasok ng mga tauhan ni Eric ang isang inabandonang silid na hinahanap si Lazarus, ngunit ang tablet lamang na ginamit nila sa pagtawag ang nahanap nila. May mensahe para kay Eric na kinukutya siya dahil wala siyang sapat na resources upang patuloy na gumawa ng AI remedy at natatakot siya sa kompetisyon. Matapos itong marinig, tinawagan ni Eric ang kanyang ama para humingi ng ilang linggo upang matapos ang isang bagong formula dahil gusto niyang gumugol ng oras kasama ang kanyang anak bago ito lumipat. Gayunpaman, 3 araw lamang ang ibinigay ng kanyang ama. Balik kay Ella, kinakain niya ang karne ng hilaw habang sinusubukan ni Gina na i-track ang telepono ni Tolly. Bago umalis para sa meeting, sinabi ni Ella sa kanyang kaibigan na pagkatapos nitong matapos ay hindi na niya gustong makita pa itong muli. Maya-maya ay nakipagkita siya kay Solomon, na umabala sa kanya upang sorpresahin siya ni Spider mula sa likuran at kidnapin siya. Nakita ito ni Gina mula sa malayo at sa tulong ng phone tracker, sinundan niya sila. Dinala ni na Solomon at Spider si Ella sa kanilang bahay, na nakita ng tauhan ni Eric. Sa loob, si Ella ay nakatali sa isang upuan ngunit nagawa niyang magpatubo ng isa pang claw na sumira sa mga gapos. May ilang karne sa counter, kaya agad niyang kinain ng lahat ng hindi niluluto. Nang lumitaw sina Solomon at Spider sa pinto, kumuha si Ella ng kutsilyo at dinuraan sila ng asido, na sumunog sa kamay ni Spider. Sa sandaling iyon ay dumating ang pulisya at nagsimulang kumatok sa pinto, kaya ibinigay ni Solomon kay Spider ang huling sample ng compound at sinabihan itong tumakbo. Sinubukan ni Solomon na kumbinsihin si Ella na magtiwala sa kanya ngunit naantala sila ng pagpasok ng pulisya sa silid upang arestuhin si Ella sa pag-atake kay Brian at pagpatay kay Tolly. Nahanap ng ilang opisyal ang lab kaya inaresto rin nila si Solomon. Sa pag-aakalang siya ang leader, pinanood ni Gina ang kanyang matalik na kaibigan na dinadala palayo at walang ginawa dahil hindi na niya alam kung kanino magtitiwala. Kalaunan sa kulungan, hinawakan ni Ella ang kanyang leeg at napansing ang mga blotches ay umaabot na sa kanyang tainga, na biglang nahulog upang hayaang tumubo ang isang kakaibang hugis na tainga. Tinakpe ni Ella ang kanyang ulo ng hood habang ipinapaliwanag ni Solomon na ang kanyang layunin ay makahanap ng alternatibo sa AI remedy na makakapagbigay sa bawat tao anuman ang social status. Ang pag-uusap ay naputol sa pagdating ni Eric, na nagbunyag na si Solomon ay dating nagtatrabaho para sa Aethera. Tiningnan niyang mabuti ang mga pagbabago ni Ella at nagbayad upang mapalaya silang dalawa ni Solomon sa kulungan. Isinakay niya ang dalawa sa kanyang kotse at nakita sila ni Spider, na sumunod sa kanila. Maya-maya sa research facility ng Aethera, binigyan ni Eric si Ella ng sedative upang makapagsagawa siya ng ilang tests. Ang kanyang DNA ay lumilitaw na mutated, na nangangahulugang hindi na siya tao. Pagkatapos ay pumunta si Eric sa basement kung saan ang isa sa kanyang mga tauhan ay pinahihirapan si Solomon. Matapos basahin ang lahat ng krimen na maaaring ikulong ni Solomon, hiniling ni Eric sa kanya na magtrabaho muli para sa kumpanya, ngunit tumanggi si Solomon dahil gusto niyang ang gamot ay mapunta sa lahat anuman ang uri. Hindi sumang-ayon si Eric, na itinuturo na ang mga tao ang sumira sa kapaligiran sa unang lugar kaya dapat siyang pumili kung sino ang mabubuhay. Nang magising si Ella, ang kanyang mukha ay kalahating mutated na rin. Sinabi sa kanya ni Eric na ang kanyang transformation ay nangangahulugang kaya niyang huminga sa polluted na hangin, at ang kanyang katawan ay gumagawa ng isang enzyme na maaaring magamit upang gumawa ng mas maraming AI remedy. Nagsimula siyang manipulahin ito, na sinasabing sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang ama ngunit hindi nila ito nahanap at si Solomon ay hindi nakikipagtulungan dahil hindi nito gustong ibahagi ang credit. Kung papayagan niya itong magsagawa ng mas maraming tests upang mahanap ang formula, ipinangako niyang gagawin siyang normal muli kapag natapos na sila.
Ella. Naniwala sa kanya si Ella kaya nilagdaan niya ang papel bago siya muling nasedate. Sa susunod na paggising ni Ella, ang kanyang mga bagong tainga ay nagpahintulot sa kanya na marinig ang pakikipag-usap ni Eric sa kanyang ama kahit na nasa labas ito ng silid sa likod ng isang napakakapal na salamin. Natutunan niya na hindi magsasagawa si Eric ng simpleng tests, gusto niya talagang i-extract ang enzyme sa pamamagitan ng isang procedure na malamang na ikamete niya. Ang kanyang ama ay naghain din ng missing person report ngunit sinusuhulan ni Eric ang pulisya. Isang galit na Ella ang nagsimulang humampas sa salamin kaya naglabas si Eric ng gas sa kanyang silid upang muli siyang patulugin. Kalaunan, dumating si Spider sa pasilidad sa isang ninakaw na van ng kumpanya na nagpapanggap na nagdadala ng stock delivery. Dahil ang security guard ay busy sa paglalaro ng video games, hinayaan siyang dumaan ng lalaki sa gate. Samantala, dalawang doktor ang pumunta sa kwarto ni Ella upang ihanda siya para sa procedure, tanging upang mapansin na ang kanyang mga gapos ay sira na. Biglang isiniwalat ni Ella na gising siya at nagsimulang saktan ang mga doktor hanggang sasabihin nila sa kanya kung saan nila itinatago si Solomon. Nakita sa wakas ng security guard ang nangyayari at na-activate ang alarm, kaya kinaladkad ni Ella ang isang doktor sa pinto at ginamit ang fingerprint nito upang i-unlock ito para makatakas. Di nagtagal ay narating niya ang basement ngunit naririnig niyang may darating na guard, kaya muli siyang nagtago sa kisame. Nang malapit na ang lalaki, dinuraan ni Ella ng asido ang mukha nito bago ito pinatumba. Sinubukan pa rin ng guard na ilabas ang kanyang baril, kaya kailangang saktan muli ni Ella upang mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay hinanap niya si Solomon na nagpaliwanag na gusto niyang ang formula ay maging libre para sa lahat. Tinawag ni Solomon ang mga mutation ni Ella na mga side effects lang, kaya galit na itinulak siya ni Ella sa pader habang iniisip kung paano ito magiging mas mabuti kaysa sa mga mask. Sa pansamantala, pumunta si Eric sa kanyang pribadong airport para sunduin si Max na naiinis na dahil huli ang kanyang ama. Pagdating nila sa pasilidad, narinig ni Eric na nakatakas si Ella kaya iniwan niya si Max kay Angela bago sumama sa mga search team, tumangging maging babysitter. Iniwan ni Angela si Max sa opisina ni Eric, kung saan nahanap nito ang locket ni Ella. Ang mga guard ay papunta na sa tunnel, kaya ipinakita ni Solomon kay Ella ang mga vent. Umakyat siya roon gamit ang kanyang mga kamay at itinaas si Solomon gamit ang kanyang super strength na nagawang makatakas bago pa sila makita ng mga guard. Kasabay nito, nag-install si Spider ng ilang bomba at nagpadala sa kumpanya ng mensahe na nagbabala sa kanila tungkol sa isang pagsabog na mangyayari sa loob ng 9 na minuto. Sinabi ni Angela kay Eric na dapat silang lumikas, ngunit inisip nito na hindi totoo ang bomba at ang mensahe ay sinusubukan lamang silang gambolain. Matapos dumaan sa isang tunnel, nakarating sina Solomon at Ella sa lab. Gamit ang isang hologram, ipinaliwanag niya na ang pangunahing sangkap na ginamit sa AI remedy ay kinuha mula sa isang partikular na dragonfly na matatagpuan lamang sa Africa. Sila lang ang tanging species na hindi apektado ng masamang hangin, at si Ella ay nagiging isa na ngayon. Ang dragonfly na ito ay na-extinct na dahil sa produksyon ng Aethera at ang mga synthetic na sangkap ay hindi gumagana, kaya gustong i-harvest ni Eric si Ella. Si Solomon ay nakikipagtulungan kay Lazarus upang maperpekto ang formula sa pamamagitan ng paghahalo nito sa DNA ng ibang mga hayop at plano nilang ipamahagi ito sa buong mundo. Sa sandaling iyon ay sumabog ang isa sa mga bomba, kaya muling tumakbo sina Ella at Solomon. Nang marinig nilang may darating, tinalon ni Solomon ang tao sa lupa tanging upang matuklasan na si Spider ito. Biglang napuno ng gas ang basement, kaya nagmadali ang grupo sa itaas at nagtago sa banyo. Sa isa sa mga stall, nahanap ni Ella si Max na sinusubukang magtago mula sa bomba. Tinawag siyang Fairy nito, kaya sumakay siya rito at inialay ang kanyang kamay. Napanatag ang loob ni Max at ibinigay sa kanya ang locket. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo sa pagtakbo sa loob ng gusali hanggang sa lumitaw si Eric upang harangan ang kanilang daan gamit ang isang baril. Nagawang iwasan siya ni na Solomon at Spider, ngunit ginamit ni Ella si Max bilang shield at nagpanggap na sasaktan niya ito sa kanyang mga mutation kung hindi address si Eric. Pinatutunayan kung anong uri siya ng ama, nagpaputok pa rin si Eric at naiwasan ni Ella ang putok sa tamang oras. Binitawan niya si Max at ginambala ng bata ang kanyang ama habang tumalon si Ella pababa mula sa bawat floor hanggang sa muli niyang makasama sina Solomon at Spider sa elevator. Nagmadali sila sa garage at sumakay sa van upang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Nagpaputok ang mga guard ng kumpanya ngunit ipinaalala ni Eric sa kanila na kailangan nila si Ella na buhay, kaya sa halip ay binaril nila ang mga gulong ng van habang tumatawid ito sa front gate. Ang sasakyan ay nahulog at lumapag sa bubong nito, ngunit nang lumapit ang mga guard ay natuklasan nilang si Spider lang ang nasa loob nito. Samantala, tumakbo sina Solomon at Ella sa kagubatan at sinira ni Ella ang bakod gamit ang kanyang mga bagong claw para makatakas. Ang lahat ng mga guard ay humabol sa kanila at isa na lamang lalaki ang naiwan na nagbabantay kay Spider, kaya nagpanggap siyang may sakit upang sorpresahin ito at patumbahin ito. Ngayon ay maaari na rin siyang makatakas.
Sa huli ay narating ni na Ella at Solomon ang tulay at sinabihan ni Solomon si Ella na tumalon upang makatakas, hindi niya gustong iwanan ito, kaya ipinakita sa kanya ni Solomon ang kanyang mutated na braso, kumuha lamang siya ng kaunti ng compound dahil duwag siya, kaya hindi siya sigurado kung mabubuhay pa siya, ibinigay ni Solomon kay Ella ang huling sample at hiniling sa kanya na hanapin si Lazarus upang tapusin ang gamot, ibinigay ni Ella sa kanya ang kanyang locket bago tumalon sa ilog, matagumpay na nakatakas, di nagtagal ay dumating ang mga guard upang hulihin si Solomon at inanunsyo ni Eric na pipilitin niya itong gumawa ng isa pang mutant. Kalaunan, nakahanap si Gina ng isang sobre sa kanyang pinto na may espesyal na decorative earpiece na dati nilang ibinabahagi ni Ella. Nang gabing iyon, nahack ni Spider ang isang TV channel upang sabihin sa buong mundo na dapat silang magbago upang maiwasang mamatay. Samantala, ang mga mutation ni Ella ay nagbigay sa kanya ng mga pakpak at ginagamit niya ang mga ito upang hanapin si Lazarus, na lumitaw na si Angela.